Eto na, tungkol pa rin sa survey. At syempre, si Claire Castro pa rin. Kaya daw, mababa ang trust rating ng Pangulo sa survey na ginawa ay dahil maling tao ang tinanong. Parang baliktad yata, Madam Claire, tamang tao ang tinanong. Kasi kung maling tao ang tinanong, abay baliktad ang resulta. Tamang tao ang tinanong. Kasi kung mga maling tao ang tinanong, mataas ang rating ng Pangulo. Mabuti na lang, yung mga tamang tao ang napili. Ikaw, Claire Castro, tamang tao ba yung sinamahan mo? O may tama na tao? O ito, pakinggan nyo sabi ni Claire Castro, kahit bumaba ang trust rating ng Pangulong Marcos, ramdam naman daw ang ginagawa ng pamahalaang Marcos ng mga Pilipino. Di ba? Opo, ramdam po namin yung pagmahal ng singil ng kuryente. Ramdam po namin. Yung madalas na brownout, ramdam po namin. Ramdam din namin pagtaas ng mga presyo ng bilihin. Ramdam na ramdam po namin. Yung gasolina, yung diesel, lahat po ng tumataas, ramdam po namin. Yung sweldo na lang po ang hindi. Isa pa po, ramdam din namin na yung kriminalidad, nako po, kahit saan ka lumingon, mas matindi ngayon. At ramdam din namin na nagnanakaw kayo, hindi lang kayo makasuhan. Yung mga nakakasuhan, yung alams na, di ba? So ma'am, opo, ramdam po namin ang ginagawa ng pamahalang Marcos ay iparamdam sa mga Pilipino na dapat pahirapan kayo dahil ayaw niyong itaas ang trust rating niyo sa Pangulo. Pag walkout itong minority, wala nang magagawang batas Di ba ano pa dyan? Nakatenga pa dyan yung bill na pinasa ng House of Representatives na suspend na muna yung collection ng VAT at excise tax sa fuel at sa kerosene at sa mga gasol. O hindi pa yata napapasa yun ng Senado Daming trabaho. O di pag walkout din sila, walkout sila ng walkout, di dapat no work, no pay din. Saka mangyayari sa impeachment, di ba? Gustong-gusto nila mag-impeachment. Kasi gustong-gusto nila ma-impeach si VP Sara. O di pag walkout sila ng walkout, di wala rin, di ba? We have a Senate na binoto ng tao. Wala na pala tayong representasyon dyan ngayon. Yan ba gusto nyo? Kaya kakaiba itong nangyayari sa atin ngayon dahil sa political divisiveness. Kung tutuusin mo talaga, kung may mabuti kang kalooban, ano naman po ang masama kung ang senador ay habang wala siya dyan, kung naka-PH siya o may karamdaman siya o may death in the family, may mga emergency siya na personal sa kanya, ano naman po ang masama doon kung hayaan nyo na lang siyang bumoto? Kasi noon minungkahi din naman ni Kiko Pangilinan yan na si Leila de Lima ipavote habang nasa jail. Saka kung talagang tutuusin mo ano bang mawala sa inyo? Kasi politika nga, politika ng politika, kaya gusto nila sila majority.